Maraming paraan kung saan tayo pwede magpalaki ng tilapia. No? Pero yung unang kukonsider natin, saan natin ibibenta yung tilapia. Kasi kung malaman natin kung saan natin ibibenta yung tilapia, madali lang po kung saan natin gagawin yung pagpapalaki sa kanya. No? So maraming advantage at disadvantages in different na mga production area. No? So, halimbawa, pag nagawa tayo sa tank, kasi yung tank naman is very suitable siya pag yung area mo wala kang malaking lupa, no? Meron kang backyard, no? Pwede paglagyan ng isang tangke, either cement tank or HDPE tank or trapal tank, no? Pwede kang gumawa ng ganon, no? But yung ang consider mo sa tank culture is mataas po yung costing mo kasi you will be using a lot of energy. For example, for aeration, no? Meron tayong aerator na gagamitin, so gagamit po tayo ng enerhiya o kuryente. No? At saka yung tubig natin, magpapump po tayo ng tubig kasi magkakaroon pa tayo ng deep well o kaya galing sa nawasan. So, it's an added cost. No? So, sa pond naman, sa pagpili ng pond, no, for tilapia, kailangan meron tayong source ng fresh water. No? Yung tilapia po, nabubuhay naman talaga siya sa tubig tabang at sa brackish water po na hindi higit sa 15 ppt. Kasi pag humigit sa 15 ppt, nagkakaroon na po ng bulging ng mata ng tilapia. Minsan po nagdi-descale, nawawala po yung kaliskis at namamatay po sila pag masyadong maalat na po yung tubig. Ano po? So, sa fish pond naman, so kailangan mo mas malaki kang area, no? Kasi kung yung market mo po ay bultuhan, maganda po yung mag-fish pond tayo. O kaya kung bulto talaga na maramihan, pwede tayong mag-cages kasi mas marami po may ilagay tayo sa cages. Yung stocking density po ng cage ay umaabot po tayo ng 130 pieces per cubic. No? Sa pond naman, ang pinakamarami po is 50,000 per hectare. Yun po yung standard natin na stocking density. Siguro natin malinis yung tubig natin kasi po yung tubig natin po nakaka-apekto po yan sa lasa ng tilapia pag nag-harvest po tayo. No? Comparing natin, no, yung tubig sa Laguna de Bay compared dito sa Batangas, Taal, no, mababaw po yung Laguna de Bay at marami po yung bura kaya po sinasabi nila na medyo merong off flavor, no, ng konti. O kaya sa pond naman, pag masyadong marami yung lumot o kaya yung naglalagay sila ng dumi ng manok na fertilizer pero hindi po naayos yung paggagamit ng ganon, hindi po naayos yung pagpapatuyo at pagpapalumot niya, no? May mga tira-tira. So, nagkakaroon po ng off-flavor po yung tilapia. So, ang tubig ay din po siya, nakaka-epekto sa lasa. No? Kailangan po, no, yung waste natin, no, pag nagkaroon tayo ng fish pond, kailangan ma-drain po natin, malinis muna natin yung fish pond po natin bago na tayo mag-stock ng tubig. So, we will undergo pond preparation para po maayos po yung kalidad ng tubig natin. No? So, siguraduhin malinis kasi po yung lasa po ay nakukuha po ng tilapia po sa environment po nila. Sa pag-harvest naman ng isda, no, alamin natin ano ba yung size ng isda o ng tilapia na nabibili sa palengke o sa merkado natin. Ano yung size? Kasi marami pong sizes. No? Like for example, for restaurant, gusto nila yung mas malaki. Yung 3 isang piraso, 2 isang piraso, 2 isang kilo, no? 3 piraso sa 1 kilo, no? So depende po sa market natin. Kaya po gagawa po tayo ng program kung ano ba yung marketable size na gagawin nating pangbenta, no? Kasi depende po sa area, no? At yung paraan po ng pag-harvest ay kailangan po ay marami pong klaseng paraan, no? Yung sa cages na po inaangat na po natin, but we have to be careful na hindi po siya matatanggalan ng kaliskis. Kasi once po natatanggal ng kaliskis po yung tilapia natin, ang pangit po ng quality niya, baka po hindi mabili. So we need to be careful, no, sa during harvest, yung handling na tinatawag natin, no. Hindi kaagad na tatanggalan ng kaliskis, tapos pag ice natin, kailangan na mamatay kaagad, no. Hindi po sila mag-struggle ng matagal, no, kasi pag masyadong ma-struggle, masyadong stress, pumapangit po yung quality ng karne nila. No, so same thing man yan sa ibang isda, sa bangus o sa hipon, ganoon din po, dapat naka-chilled talaga yan sila inagad. And kung live naman po, no, dapat meron tayong adequate na aeration sa isang tangke para po yung isda natin is mabubuhay pa po pagdating po ng palengke. So adequate aeration naman po sa tangke natin yung ginagawa dyan. So ganun po, may marami pong methods, depende po sa market natin kung ano po yung requirement.